Mga gitinguha nga kaugmaran, nagbunga og daghang kalampuan sa iyang liderato o pagserbisyo. Kaniadto og karon nagpabiling malagaron. Padayon kitang mangilabot ning tulumanon, kay ang tinuod mas ligdong og bililhon. Mga bulanon dili malingla sa mga pangdaot og bakak nga mga istorya. Kita og atong kongresista. Live streaming na! Mga katauhan ang bida. Mga katikaran sa serbisyo ni Edgar Chato. Ipaabot kanimo ug mabati kaninyo. Ang serbisyong garantisado. Kita og atong kongresista. May buntag sa tanan, labi na sa atong mga viewers ning atong online streaming program. Sa ngalan sa among Chief of Staff, Attorney Abel Damalerio, kini si Ken Riqueron. Maguban kaninyo sulod sa usa ka oras sa pagisgot sa mga nagkalain-laing mga programa ug mga inisyatibo nga gibuhat sa atong halangdon nga congressman sa unang distrito. Sa atong mga viewers, asa man kamo mahimutan karong mga orasa, mayong buntag, mayong gabi, mayong udto or mayong kadlawon ba ninyong tanan diha, ang importante naata sa kapiskay ug kalagsik sa panglawas. Unya dili nato langanon pa, ato dayong ihatag sa ato nga congressman sa unang distrito, atong idolo, Congressman Edgar Chato. Daghang kay salamat Ken, daghang salamat sa atong mga tigpaminaw, tagasunod sa atong programa. Og si Ken may atong partner karon kay si Attorney Abel Damalerio, nagtambong sa mandatory continuing legal education. Kanang gitawag sa mga abogado og MCLE requirement kana sa mga practicing lawyers og gi-mandar na no sa atong Integrated Bar of the Philippines ug ang ato sab nga Supreme Court. So akong gikalipay nga si Ken mao atong partner at least for this broadcast. So maayong buntag, maayong gabi, maayong hapon, mayong kadlawon sa tanan o welcome na usab sa atong hugna sa kita o ang atong kongresista. Yes, Congressman. So atong ihangyo atong mga viewers karong buntaga nga atong i-share ang ato ang maayong balita karon no. Pinaagi sa Edgar M. Chato page atong i-share ang maong live aron nga makatabang pud ni Congressman og hatag og information, correct information actually sa atong mga katawhan nga labi na nga katong mga nga gusto mahibaw kung unsa ang mga gipanghimo sa atong kongresista sa unang distrito. Congressman, atong November 1, in the Roman Catholic tradition, November 1 is the Solemnity of All Saints. Unya, the following day is the commemoration of all the faithful departed. Or mas gitawag nato ni nga All Souls Day, Congressman. Unsa man gyud ka-importante kaning maong activity or kalihukan, Congressman? Sa atong simbahan Katoliko o sa tanan nga mga nagsugod gayud no sa mga lagda sa atong simbahan kinabuhi ni Kristo, kitang tanan naghatag yun og dako kay pagtagad sa November 1 and November 2 nga mao ang mga All Saints Day o All Souls Day. Sa tibok Pilipinas nasayod ta nga dako kini nga event, and this is being looked forward to every year sa atong mga katawhan. Mura nig nahog nga family reunion. Family reunion sa mga niapa sa kalibutan. Unya, we link also with our deceased brothers and sisters karon tuwa na sa laing kalibutan. So mag-reunion ni silang tanan. Mao na nagbisita ta sa mga sementeryo, naghalad tag mga pag-ampo, mga buwak, mga kandila. But these 2 days, ato gyud ning gihandom kanunay sa kada tuig. Yes. Mao nga ang traffic sa eroplano, sa mga barko, mga nanguli, kay naa man gyud ang atong pagrespeto sa atong mga mingtaliwan sa kinabuhi. Likewise, we highlight also our respect to the saints. No? So, hinaot nga ang tanan, nakahimo og mga nindot, meaningful, peaceful, and faith-filled observance of the 2 days, no, sa All Souls Day
and All Saints Day karong tuiga, no? So I'm sure na malik na ta sa itong mga trabaho karon. Today we are back to work. Unya og mapuhong adlaw, Sabado, Domingo balik na sa tag off, no, sa atong mga trabaho. But on Monday, that will be a regular working day already. No? Yes, Congressman. Unya, di pa lang yun dugay. Gipahigayon ang barangay o SK Elections 2023. Atong October 30, Congressman, dunay mga bagong napili, duna say mga wala maswerte no? So, unsa may itong mga mensahe nila para nilang tanan, Congressman? Tuguti ko nga magpahalipay sa tanan nga mga mingdaog sa maong piniliay, no? Pero number one yun, pahalipay sa tanan. Tungod kay nahimong malampuso na maong piniliay sa barangay o sa SK elections o ang mga opisyales are now looking forward also, those who have been elected, nga gitagaag mandato sa itong mga katawhan nga mo serbisyo sa barangay, looking forward ni silang oath-taking and then actual assumption into office by December 1. No? So, bisan napili na sila, ang ilang official assumption into office is still on December 1. And in the meantime, before December 1, dapat po maka-take oath na sila. So, requirement ning tulo before me assume, number 1, elected and proclaimed. Number 2, have taken their oath. And number 3, ning abot ang panahon, gilagda sa balaod, nga maoy sugod sa ilang term, which is December 1. So, congratulations sa tanan nga mga nanaog, gitagaag mandato sa atong mga katawhan. And of course, naay atong giingon na bisan wala ka mulusot karon, naapay laing mga piniliay nga mosunod, be humble in victory, be gracious in defeat. Ang importante nga human sa piliay, magtinabangay. So, congratulations sa tanan. And may you have a fruitful year ahead of service, labi na sa mga re-elected o kay mo continue sila sa ilang pag-alagad. And most of all, kadtong bag-ong mga nangapili, wapakasuway sa ilang mga katungdanan, napa sila'y learning space para matun-an nila ang governance at the barangay level. So, sa atong mga SK pod, diha magyud ta nagsugod ken, no? Yes, yes, boss. I started my public service career as an SK chairman katong panahon namo kabataang barangay. I was only 19 years old at that time. Ako ma-feel og unsa ka excited ang atong mga kabataan na ma-assume sa ilang mga responsibilities. Sa panahon nga kami mo ay mga SK chairman, there was no budget in the barangay to speak of. Kami pa'y mamaligyag newspaper, botilya, baylit, ibo kalibutan Fundraising. para mabayran ang among mga sound system, mapaayo ang mga basketball court. Pero karon lahi na tungod kay naa na may separate budget gyud ang atong sangguniang kabataan. Unya ang atong budget sa sangguniang kabataan under the new setup, lahi na ni sila sa management and operation of the barangay funds. Kay ang barangay funds naagyud sa atong barangay kapitan o council, pero sa atong SK funds, gisegregate gud ni sila nga ang magdumala ni ana ang SK chairman ug ang iyang konseho usab. So, panghinaot nga mahimong malampuson ang mga termino sa atong mga napili nga barangay officials karon. So, congratulations and God bless. Okay, congratulations sa tanang mga midaog. Unya kasi katong wala midaog, Congressman, hinaot panta no kung ang intention nato is serve no sa atong tagsa-tagsa ka mga barangay no bisag wala tay position, Congressman, pwede gihapon ta motabang kung unsa ang atong gusto ikatabang sa atong isikatawa. Tinuod na atong panghinaot nga bisan matatagay sa kay gayunan pag-alagad karon, panghinaot sab nato nga mapadayon ang atong interest, no? Atong kasibot nga mutabang sa kaugmaran sa barangay, sa mga purok, labi na kay akong nasubay nga ang atong kasagaran sa mga purok aktibo gayon. Unya kadtong mga di tantong aktibo karon, we hope that the new barangay leaders will enhance no the unity, collaboration, pagtinabangay sa barangay pinagi sa pagpalig-on sa atong mga neighborhood associations nga gitawag nato og purok. Dinhi sa Bohol, ordinansa kini sa probinsya, so atong palig-unon ni aron mas makatabang ta sa local governance sa atong barangay
o sa ato sa mga lungsod o lalawigan sa Bohol. Ako may numduman at the time when we developed the concept of the Purok dito ni sa lungsod sa Balilihan, ang Purok Network, nagsugod atong mayor pa lang ta, and then we expanded it to entire province of Bohol, ang Purok movement, no? So karon this is become a way of life in every barangay, ang operation sa barangay, ang neighborhood association sa barangay na nagibase sa kada purok. Yes, Congressman. So before we proceed, so sa lain na pud nga topic nato, ato sang i-greet, Congressman, ang atong mga listeners or viewers online, no? Si Ma'am Emmy Roslinda, no? Matud pa ni Ma'am Emmy, good morning Kung Ed ug Ken. Good morning po diha nimo Ma'am Emmy. Usa ni sa mga sinaligan po nimo si Ma'am Emmy kaniadto, Congressman, sa ikaw pa ang gobernador sa lalawigan. Of course, si CJ Damalerio. Good morning Kong. God bless you always. Namina po nato si Teresita Besin og si Unyo Katsu. Good morning you diha Inko. Ya, matod po ni Michael Aris Bildoro. Good morning Kong Ed and Ken. Nya si Kagawad Bernie Lansang pod, namina po nato, Congressman. May buntag diha nimo Kagawad. May pagpamina po ni Melben Lansaderas, no? So, doon na tay mga ubay-ubay nga mga viewers karong buntaga, Congressman. Unya dili na to langanon kay naginamhinam ni sila mga minaw sa lain salamat, pa. no? Salamat sa ilang kanunay nga pagsunod sa atong programa. Kay akong mabantayan gani ang ubang mga ngalan. Halas ka panahon na magsibyata na ang ilang pangalan diha sa atong makita na to nga appeal sila, no? Salamat. Si Ate Elaine pod Chato Galido, no, namina pod nato mayong buntag ni or mayong gabi ninyo diha, Ate Elaine, no? So November 4, 2023, Congressman, ang lalawigan sa Bohol, no, giproklama atong 1986 nga gideclared holiday ang probinsya, tibuok probinsya sa Bohol, no, tungod aning Carlos P. Garcia Day. Unsa may kasulti nimo ni Congressman? Di gyud ko kalimot ni maong adlaw sa November 4 nga President Carlos P. Garcia Day, tungod kay nahimo usab kita nga presidente sa President Carlos P. Garcia Foundation. Atong mga tuig before ta nahimong governor sa atong lalawigan sa Bohol, and we had quite a number of projects nga napahiluna together with the Bohol Association of Metro Manila, CPG Foundation officers, labi na gyud kadtong marker, monument nga naa sa Taguig, nga naagyod sa kalsada nga gitawag President Carlos P. Garcia Avenue sa Kauluhan, no? So that's one of the streets in honor of President Carlos P. Garcia. Nya magpasalamat sa kuni kanhi, no, MMDA chair to nasa laing kalibutan Bayani Fernando nga mauto ang ming tabang sad sa mga bulanon nga mapahiluna na siya didto. And of course, di pa ko kalimot nga every now and then makabisita ta sa lubnganan sa libingan ng mga bayani ni President Carlos P. Garcia. And then we are also happy nga ang family ni President Carlos P. Garcia has always been in touch sa mga kalihukan sa ilang banay. So atong mga panghinaot nga lalawigan sa Bohol makabaton og inspirasyon as we celebrate again 127th CPG Day. O kaning maong adlaw gigahin gyud ni siya. Mo fall ni siya Saturday karon, but even on ordinary working days, gi-declare na ni sa Republic Act nga usa ka holiday, non-working public holiday in the province of Bohol. Yes, Congressman, no? So kani nga proclamation number 41, for the information sa atong mga suki nga mga viewers, gipirmahan ni siya ni former President Corazon Aquino. And also atong iauhag, no, ang atong mga ginikanan, ang atong mga kabataan, labi na sa atong mga magtutudlo. Yes. Nga every now and then, itudlo gyud og ipahibaw sa atong mga new generation, millennials, ug unsa ang role ni President Garcia sa atong nasod. Unya, make him a source of pride and inspiration para sa atong mga kabataan. Kay gikan siya sa Tuluy dito sa lungsod sa Talibon, unya ming kabot gyud siya sa kinatasan nga mga levels of education, himong abogado, bar top notcher, paghuman
nahimo siyang presidente sa nasod sa Pilipinas. So his career as a president atong panahon na nakabot niya sa bandaghang kalambuan sa atong nasod. So let us ask our educators o natong tanan mga ginikanan, educator man ta, mga Yes. natutudlo. Kita nga mga dunan na kasinatian o may nga daghang nabasa may tungod ni President Carlos P. Garcia. Let us go to the library, let us check in our kanang online, daghang tag information makuha so that ang ato younger generation will always be proud of President Garcia o usa ka bul-anon nga nahimong presidente sa nasod. Yes, Congressman. So, ugma gihapon puhon, no? Ugma gihapon adlaw, Congressman, ipaygayon ang inyong special joint session sa Senate o sa Congress. Yes. Unsa man joy main topic ninyo ni Congressman? Ang atong Speaker of the House, ang atong Senate President, nagtawag usa ka special joint session sa Kamara de Representante o sa atong Senado. Adto ni paggahimuon sa Batasang Pambansa Plenary Hall. Gitawag ni joint session ka mag-ipon ang Senado o ang Kongreso, no? So murag pareho ra ni siya sa mga gipanghimo usab panahon sa State of the Nation address sa atong presidente. But since the visitor, ang bisita nga Prime Minister nga moanhi dinhi is the Prime Minister of Japan, nga major partner sa Pilipinas, ang nasod sa Hapon, ang Japanese Prime Minister Fumio Kishida niaron sa atong nasod 2 days, November 3 and 4, ug muhimo sa iya sab nga address sa joint session sa Senate and the House. So atong i-welcome ang atong Japanese Prime Minister ug magpasalamat ta dinhi sa lalawigan sa Bohol because a lot of our development projects here, overseas development assistance, didto usab nato nakuha sa nasod sa Japan. Ang kinadak-an nga most recent, of course, at the time when Edgar Chata was governor of the province of Bohol, ato yung adto dito sa Hapon, kuyog sa ato mga national officials then para makuha nato ang pundo sa JICA, Japan International Cooperation Agency, para niining atong New Bohol Panglao International Airport. So daghan pang mga proyekto nga ang JICA was assisting the province of Bohol way back. Kani bitong atong Agriculture Promotion Center nga niya sa Dao, JICA funded sa siya nga project, no? So ug daghan pang uban. Yes, Congressman, no? So next is adtong October 20 gipahigayon ang culmination program sa Kukiri NC2 STEP ug ang Food and Beverage Services NC2. Ilam gyapon ni sa PESFA Scholarship, Congressman. Gipahigayon ni sa Bohol International Learning College Inc., no, or BILC. Na atong gitambungan, Congressman, no, katong graduation sa mga scholars O nila. dito kita personalmente because recess man po, break nato, dili tanang panahon makatambong ta, but I really want to inspire sa ato ang mga younger generation nga mahuman naman tag college or wata mahuman og college, but if you want to have new skills, musud gyud sa mga training sa TESDA. Natay regular scholarships ana anya during the graduation. Dito ta sa graduation sa Bohol International Learning College, BILC, dito ni gihimo sa Metro Center Hotel. Ug uban nato ang atong director mismo sa TESDA in the province of Bohol, Engineer Winnie Salas, ug ang mga administrators sa maong tulunghaan, no? So atong i-congratulate ang mga graduates, and there are so many trainings nga ongoing and upcoming trainings nga moabot on different courses. Katong graduate bag-o lang, Kukiri NC2 kato under the STEP program, o ang Food and Beverage Service NC2 under the PESFA program, no? So congratulations to the graduates, congratulations pod sa ato ang implementing institution, ang BILC, o daghang salamat sa TESDA sa atong padayon nga partnership. Yes, Congressman. Unya, adto pong miaging semana, Congressman, gitambungan pod nato agatong TESDA graduation gihapon sa ilawom sa Kalimtech nga eskwelahan. No, wala na nato maapil aning atong topic karon, pero gikan gihapon to sa imuhang panudlanan or pundo nga gi-allocate nimo sa TESDA, Congressman.
And Correct. then, Oo. So daghan tag padayon lagi nga mga TESDA training. So atong giawhag atong mga kaigsunan na mo inquire lang sa atong opisina, mo inquire sa TESDA. Yes. Kay naa diha ang naka-line up nga mga programa sama pod pareho sad sa mga programa sa Department of Labor. yes, aside from TESDA, Congressman, ari na punta sa Department of Labor and Employment, atong gipahigayon ang series of payouts atong October 23 o October 25, no? Nya tanan gyud nga mga lungsod sa unang distrito ang nakatagamtam sa maong tupad program, Congressman. Unya unsa man imuhang mga panahon matong, Congressman, nga daghan man jud kang gipalipay nga mga beneficiary. Padayon ang maong programa, tulong para sa ato ang mga displaced workers. O sa ato nang gikasulti dinhi sa atong sa 1st Congressional District, ato yung gisiguro nga ang tanang mga lungsod ma-benefited niini. Naay mga panahon nga tanang barangay naagud sila'y slots para sa atong TESDA training. Napoy panahon nga specific areas na daghan og focus pananglitan kadtong mga displaced nga areas nga naa sa mga isla, sa mga kaislahan, unom ka isla sa Tubigon, isla sa Calape, isla sa Baclayon, sa Panglao, so sa Loon. So mao ni ang mga programa nga makatabang yun sa atong mga kaigsuunan kay direct assistance ni human nila trabahuan. Yes. Ang maong programa sa atong mga displaced workers nga gitawag og tupad. So for this year, murag nahuman nata sa atong training, Ken, pero naapay payouts nga coming, no? Yes, Congressman. Oo. And then for next year, naka-program na sad ang pundo para sa sunod na sad nga mga batches sa tupad. So kadtong wa pa ma-appeal, kalma lang because you will have your own time. Dili ni murag uwan nga mahagbong dungan. Yes. But definitely we're working hard aron nga mas daghan gyud ang maabtan sa maong programa. Yes, Congressman. So dito, no, gipahigayon gyud ang tupad sa 15 ka mga lungsod, including Tagbilaran City. Tagbilaran City. Din ang Tagbilaran City na 300 plus ka mga beneficiaries, Congressman. Yes. Sa ilawom gihapon to sa imong mga pagpaningkamot. Unya sa gingon na ni Congressman kaganiha nga katong wala pa nga maka-appeal or maka-avail sa mong programa, pwede ta nga moduol sa atong mga peso, sa atong mga local chief of executives, atong mga mayor, no, aron dito ta magpahibaw nga interesado ka mo appeal sa mao nga programa. Unya, Congressman, atong governor pa ka, usa gyud ni sa imuhang tinguha nga makakabot ang atong lalawigan sa Bohol ug usa ka kuryente nga matawag nato og mahimong mo stable sa ato ang linya sa atong lalawigan sa Bohol. Murag blessing in disguise po to, Congressman, kay nagsugod man after sa earthquake ug atong bagyo nga Yolanda. Doon na kay mga initiatives nga imong ipanghimo aron ma-create kini gitawag og bedag. Unsa man gyud ang status ani karon, Congressman? Okay, so di pa ko mo tubag sa imong pangutana, Ken. Tugutin ko pag suksok, no? Kay nalingaw gyud ko atong panahon nga nag-foundation day ang Cortez. Ako lang i-greet na sila na Mayor Ivan o mga kauban sa Cortez nga nagsaulog sa ilang foundation day. Nalingaw ko kay didto man ta sa main celebration, unya didto punta sa nakakita sad ko sa kalampusan sa ilang food bazaar. Murag hub-hub man tingali ito itawag nila sa food bazaar, puno kayo sa mga katawahan. So happy Foundation Day sa lungsod sa Cortez ug also happy fiesta sa lungsod sa Antiquera, no? So si Mayor Boy Pahang, si Tatay Billy ug ang tanan nato mga kaigsuonan didto. Anyway, back to your question. Kadtong imong pangutana may tungod sa power program sa atong lalawigan. Tinuod na imong giingon. It was a blessing in disguise because after the earthquake nga nakahinumdum ta, nag-blackout gyud ang tibok lalawigan sa Bohol for 3 weeks, I think. Unya ming abot pa gyud ang Yolanda, hingsamot nga nagka-problema ta sa Sugang Dagitab. Gi-organize nato ang gitawag og Bohol Energy Development Advisory Group. Kay sa una gud sa wala pa na siya ma-organize, mag-iyahay ang mga DUs, distribution utilities, ug himo sa ilang mga lakang for power. There was no coordination. Unya, ang national government under the IPIRA law, mao ang gitagaan og gahom para sa power Sugang Dagitab.
power generation, power planning is not in the mandate of the local government. Unya mao to'y nakita nato nga nganong dili man maapil ang local government og hisgot sa power supply nga kita man ang nagkinahanglan sa power supply. Nganong dili man apilon og konsulta ang local government nga kita man ang mobayad sa mga kuryente nga mosud sa atong lalawigan o sa atong mga panimalay. Nganong dili man maapil og konsulta ang province, ang atong mga local governments nga giserbisyohan sa Buhay ko 1, Buhay ko 2, o BLCI, katuluman ng distribution utility. So, at that time, we said, tungod sa problema sa Sugang Dagita, we cannot just leave that to national government. As long as it's not prohibited in the law, we can organize a mechanism of strong consultation between national government through Department of Energy, ug sa ERC, Energy Regulatory Commission, plus ang atong partners sa local government. Apil na ang National Electrification Administration nga mao ang nag-supervise sa mga kooperatiba all over the country. So, we created the Bohol Energy Development Advisory Group. Unya kanang BEDAG, mao na nahimong consultation body which resulted into two major approaches of making sure that number one, naatay sustainable supply, resilient supply of power in the long run, unya naatay environmentally safe nga power supply, ug finally naatay cost efficient nga ang mga tawo ma-benefited tungod kay ang cost ma-regulated. So kaning tulo ka requirements mao gyud ni ang target. And the approaches nga giaprubahan ug mao karon ang gi-implement, and God willing ma-successful mahuman gyud ni siya by early next year. Ang gihimo mao ang pag-push, pag-lobby, pagsiguro nga maapil sa programa sa national government ang pagkutay sa kuryente nga gikan sa Sugbo padung sa Bohol, kanang Cebu-Bohol Power Interconnection nga gi-propose sa ato ang local PDC, provincial sad ang programa nga number 1, dapat naay land-based naka-standby nga power. Number 2, dapat konektado ta sa linya gikan sa Sugbo padung sa Bohol. Yes. Kaning duha ka approaches are now in the implementation stage and about to be finished. Mao nga sukad gisugdan dili pag yung takapaningil adtong anos because klaro nga ang target is end of 2023 and then early 2024 nga mahuman gyud ang resilience approach nga gihimo. So karon adtong nag-session mi sa Kongreso tungod kay nag-budget hearing man lagi for the 2024 budget, atong giistorya ang Department of Energy through the office ni Secretary Lotilla. Unya atong giingon ending naman sa 2023 mao man ni ang end of the contracts of the DUs. Mao man ni ang gi-target nga mahuman ang duha, ang interconnection Cebu-Bohol og ang ato pud nga One Bohol Power nga gi-create nato under the BIDAG. So unsa naman ang output? So gi-organize tong briefing because I really asked for an update. Kay gisaad gud adtong time nga kita pa ang governor. So Yes. gipaninglan nato ang mga ahensya, both the Department of Energy nga mao ang nag-implement sa maong power programs ug ingon man ang atong mga distribution utilities, Buhay ko 1, Buhay ko 2 ug BLCI nga maoy ning compose sa One Bohol Power nga ato sang gimugna adtong panahona ug mausab ang nag-implement sa programa nga competitive selection sila o kinsa ang power company nga mo supply og contract sa mga DUs. Unya bubutang og standby power nga simbako dunay failure sa interconnection na agyapoy 24/7 nga power ang atong lalawigan sa Bohol. So giset na ang briefing og nag-ipon pag-inspection dito sa lungsod sa Maribohok. I am very happy nga human-human na gyud, mga 99% nga na completed na ang interconnection to Cebu. Unya ang kulang na lang kanang mga linya, no? Nga nagagikan sa Cebu line overhead o Bohol line overhead nga padung sa Corelia. So kung mahuman na siya nga mga linya ready na to operate, and that is being targeted for next year.
I mentioned nga duha ang approach. Leyte Bohol Power Interconnection ang ilahang gitagaan nilag extension gamay tungod kay naik-clearances sa Cebu, Argao, Dumanhog nga nagpatabang ta sa mga congressmen usab didto aron madali ang clearances nila. Kay ang gitarget karon is June 2024 mahuman gyud ang interconnection tanan og linya maka-commission, maka-operate. Karon ang usa nga approach sa project was also to finish the land-based power nga gitarget usab karong April 2024 maka-operate sa Nesia. What is the effect kung mag-operational na ni? Ang mahitabo sa kuryente dinhi sa lalawigan sa Bohol, we will be resilient because naa natay power from Leyte, natay power from Cebu, ug naa kay land-based power. Number 2, tungod kay konektado na ta, we are part of the loop, the power loop. Sa una, end of the line ta. Tungod kay end of the line, wala tay kagawasan sa kuryente ug lain nga kapasudlan sa kuryente except for Leyte to Bohol. Wala ng Cebu to Bohol. So because we are in the end of the line, ang nahitabo ana, ang atong mga power suppliers, investors para sa power, dili gud mainganyo nga mabutang og investment sa Bohol at that time. Tungod kay wa may kapasahan sa kuryente. Bohol ra man gyud. So tungod kay Bohol ra end of the line ta, ang atong supply mag-agad ra og demand sa Boyco 1, Boyco 2 o BLCI. Bisag kung saan nimo invite og investors panhion dinhi, kinsa may mo invest nga magtan-aw man lang sila sa pilay demand sa tulo ka diyos. Unya may produce sila more than enough power dinhi, kinsa may mo palit sa ilang power nga end of the line man ta. So when you connect Bohol to Cebu, you are now part of the loop, the power loop. Tanawa karon, daghan na kaayong ma-invest, solar power, o unsa pa. Basta no to coal ang Bohol. Kaya mo man i-adapt na to, environment-friendly Bohol man. So, karon, di ka matinga. Nga daghan ang mga investors mo sud because ang imong power loop will allow already excess power, extra power produced by investors nga nagbutang og land-based power dinhi, whether solar power na or other clean energy sources, ang extra power nila malabay na nila dito sa WISM. Kanang WISM mo na stock mo nag-market na siya, marketplace na siya para sa sugang dagitan. So because of that, we are also expecting with more than enough power supply sa lalawigan sa Bohol, contributor na ta sa power supply sa tibok nasod, dili lang dinhi sa ato. So Yes. you can expect nga ang atong sustainability, resilience sa atong power supply makainganyo og dugang investments. Kay ready naman ang atong lalawigan. Other than that, simbako na ay mga mahitabong kalamidad, multiple ang levels of approach. One, na kay Cebu Bohol Power Interconnection, unya kana siya dual na, dili kay one line lang, dual. Habang gaandar ang usa, simbako na ay failure, musud sad ang usa. Dual siya. Unya kaning sa Leyte Bohol, ang target nato ani nga madual sab siya. So mudugang na sad ang lain nga power line dito, mo isunod na siya. But in the meantime, karong April, ang standby generation nga naa sa One Bohol Power gisugdan na si Imelda Ubay, mao ni siya ang muandar nga makina in case dunay failure sa Leyte Bohol or in case dunay failure sa Cebu to Bohol. That is a remote possibility tungod kay tagurhan na gud kalinya na. Pero gihimuan gyapon standby power aron dili na ta mobalik atong panahon nga naigo ta sa sugang dagitab nga problem. Every time nga mag-brown out, mag-black out, mag-maintenance, reklamo ang mga tao. But we are saying that the solution to that is coming soon. Very, very soon. And that will be hopefully first quarter or early next year. Kay June man ang target sa NGCP o April ang target sa One Bohol Power. Okay, so yung nadungog mga higala, no? Si Congressman Edgar Chato, straight from the horse's mouth. Unya, inyong makita o inyong mabati yun nga si Congressman Chato wala yun muundang sa pagpaningkamot aron makabatunta o kuryente nga ato ang gikinahanglan, no? Unya, question,
Congressman Chato, kay bago ko bisag wala nigi pangutana sa atong mga suki nga mga viewers, pero kay bago ko na silang unahuna pagpangutana kung ma-realize na ang Cebu-Bohol Interconnection Project, mo barato ba ang kuryente? Dako kayo og panlantaw nga ang cost factor sa lalawigan sa Bohol ma-address, no? Kay bisa na lang one example, ang taga One Bohol Power o ang atong mga higala sa NGCP diya man sa pag-briefing nga ilang gihimo nato human gi-inspect ang site dito sa lungsod sa Maribohok, nagbayad man da ita og line rental nga tag 2 pesos sa ato ang mga linya. Ang rason ni ana nga 2 pesos tungod sa line congestion. Ang line congestion gikan sa Leyte ug Bohol usa ka dakong factor ngano nga taas ang atong kuryente. Og karon mo linya na ang Cebu, mo level off kay naa naman tay laing source. But at the same time, ang kontrata nga gihimo sa atong mga distribution utilities sa Bohol with One Bohol Power kay ADC man o Alzon ang ning lusot dinhi sa ilahang ilang competitive selection process or competitive bidding nila, naa sila requirement nga na-limit no ang ilahang line rental nga dili mo lapas. I think is 33 centavos line rental sa mga DUs. Karon 2 centavos 2 pesos na sa line rental for every kilowatt hour transmitted to Leyte Bohol due to limited transmission. Unya once musud na gyud ang complete program mahumana, ang kontrata nagingon dili maka-charge higher than 33 centavos. Unya whatever musaka gani na siya, ang kumpanya nga mo'y nag-supply of power mo ang ma-absorb niini. So mo na usa sa mga example ngano makaingon ta matud pa ha ilan ning briefing dili ni kang Edgar Chato nga briefing. So mupadayon ta sa atong paghisgot may tungod sa NGCP briefing sa One Bohol Power, ini kahuman usab sa break. Yes, Congressman. So magpaabot ta og ato nga paminawon gyapon ang sumpay ulay na pud nga hugna sa atong hisgutanan karong buntaga. Mayong buntag, mayong udto itong tanan. Alger Siga sa Buhay Ko 1 o spokesperson po sa One Bohol Power regarding sa project nga atong gihimo na nag-procure ta og power supply para sa mga consumers nato diri sa Bohol. Once mag-start na ning maong power supply contract, atong gi-expect nga mas muubos ang atong balay runon sa kuryente o ang power rate sa matag diyo muubos siya. Then tungod pud ni aning maong kontrata, mas mapa-improve pud ang reliability sa supply diri sa Bohol tungod kay dunay usa ka backup power plant nga naa diri sa ubay, usa ka diesel plant ni siya. Then doon na po'y ikaduha nga linya ni NGCP gikan sa Cebu padulong sa Bohol. So with this project atong mapasalig nga mas mobrato ang atong power rate diri sa Bohol. Kani nga project gi sudan ni atong paglinog no. So pagbagyo nga paglinog, then sundan to sa bagyo nga Odette. So nag-create og usa ka committee nga gipanguluhan panahon sa administrasyon ni former Governor Chato karon Congressman Chato. So base adto naghimo ang tulo ka DU o usa ka Bohol Island Power Development Plan nga nahimong part pud ani ang kini ang project nga atong padulong na nga ma-implement karon. Sige. Ang Cebu Bohol Submarine Cable Component o ang cable terminal station in Argao and in Maribohok, nakompleto na siya as of July 2023. So as of now, we are just waiting for the completion of the energization. So pag nahuman na ang overhead line, then the whole system will be completed. We are still constructing the overhead transmission line component and the expansion of Corelia substation. After that, everything will be completed. So hopefully by mid next year we can complete the project. Yes, actually gusto ginamong kuan. He was just so busy. We really discussed to update him because he was always aware
and concern sa progress of the project. He was present during the cable pull-in early this year, and then now completed na. He also requested nga pa-update siya sa status of the Cebu Bohol Interconnection Project. I'm Chito Angco. I'm currently the Vice President for Operations and for the power business of Alson's Power. Right now, our project in Ubay Bohol is currently on the ongoing stage. We expect to finish this by April 2024. Our equipments will be coming in before the end of the year, and we're supposed to be online by April 9, 2024. What Congressman Chato has done in putting up the 1BP consortium helped a lot in making sure that the power here in Bohol will improve in the coming years. Okay, with the entry of the 1BP consortium, the cost of power will definitely be going down in coming years. The province of Bohol will be resilient with the with the entry of EDC by the end of this year, and our entry by April will ensure that even if calamities come in the province of Bohol, the power in Bohol will be available. Mensahe gikan sa ato ang mga tinugyanan sa mga suga or regahong dagitab diri sa atong lalawigan sa Bohol, no? Nagkalain-lain, Congressman, unya dito gid lagi explain nila tanan kung unsa ang mga mapaabot nato, no? Gining gitawag nato og Bohol Cebu Interconnection Project. Unya atong ilakbitan kining gamay, Congressman, kaning mga viewers nato karong nga buntaga. Atong i-greet si Ma'am Virgilia Tejada. Good, matod pa niya, Congressman. Good morning, Kong Ed Chato. Unya mingutan na Director na kin sa Baisu Balilihan before. Nga nag-retire na. Nag-retire na, no? Good morning ni mo, Ma'am Virgilia Tejada. Unya si former board member Ricky Masamayor pod, mayong buntag, Boss Kong Edgar, ug akong higala Ken Sobre. Ay, sobre din eh. May buntag ni Morabi Enrique, si Amik Bunete, namina po nato, Mario Sarigumba, good morning kong Idol Chato, nya si Ramilo Hapay, good morning kong Ed and Ken, padayon sa Kalambuan. Of course, namina po nato si board member Mimi Bunyel, good morning my idol kong Congressman Edgar Chato. As Congressman, nya padayon ta. Napa ba kay lain nga mga inputs, Congressman, nga pwede na to ikapahibaw sa atong mga suking viewers with regard sa atong topic kaganiha, mahitungod sa Cebu Bohol Power Interconnection? Daghang nangutana og unsa gyud kuno ang role sa power nga naagi tukod ron sa lungsod sa Ubay nga mahuman karong Abril, no? So kanang power na siya nga standby ang tawag under the One Bohol Power nga maoy mo andar mo generate sa power 24/7. Simba ko nga maguba ang Leyte, maguba ang Cebu nga mga linya. Akong giusob na ganiha nga remote na nga possibility tungod kay ang Cebu to Bohol double line na siya. Magamit ang usa ka linya, simba ko na ay problema, magamit na sa bang ikaduha nga linya. Unya ang Leyte to Bohol usara na siya ka linya, pero ang plano karon nga dugangan og usa na sad ka linya. So ang mga redundancy niya. Pero kanang One Bohol standby power, mao nay mo andar sa panahon nga simba ko completely isolated ang Bohol tungod sa duha ka linya. Pas-pas ang iyahang pagtrabaho tungod kay modular ang iyahang mga powers nga gipanggamit. In fact, murag 24 mobile modular generator sets ang naka-standby din ha. Unya 24 kabuok ang moabot karong November 16, targeted na matud pa sa report sa mga tinugyanan sa EDC o tinugyanan sa Alzons, kay sila ang mga contractors nga maohing daog sa competitive selection process sa atong One Bohol Power. Unya murag November 16, no? 24 ka buok. November 16. Og sa 18 ka sets moabot pod sa November 25.
So install na nila din ang target nga mahuman April. Ang ilang gi-explain sad, which was very very enlightening, kung naay area sa Bohol nga magkinahanglan sa power, kanang mobile station nila pwede i-transfer ngadto sa mga lugar nga nagkinahanglan sa Sugang Dagitab. And as we have said, that is remote tungod kay naa may tagurhan na kalinya ang Cebu Bohol unya madugangan pod ang atong Leyte to Bohol. So mao na nga mag-expect yun ta, hopefully, nga mudaghan ang investors on power dinhi sa atong lalawigan tungod sa naa na sila ikabaligyaan dito sa gawas. Mao ni ang wholesale electricity spot market nga gitawag og WISM sa mga naa sa industriya sa Sugang Dagitab. Now, of course, atong auhag ang mga local governments nga as we try to invite investors, atong siguroon nga ang atong mga land use plans naa, ang atong mga regulations sa paggamit sa atong mga yuta dinhi sa lalawigan sa Bohol hanay. I am urging ang atong mga local governments andam sa ilang mga land use plans ug na-identify og asa dapit ang mga agricultural lands, asa dapit ang mga industrial, asa dapit ang commercial kay aron dili chapsuy ang development unya sa atong lalawigan sa Bohol. Like for example, ma-excited ta nga magdaghag invitation sa atong mga investors, which is good kay makahatag og trabaho, makainganyo sa atong ekonomiya. However, when we talk about example, nindot makaining daghang investors nato, solar power included, pero magkinahanglan kag yuta nga lapad kayo. We have to make sure nga ang mga areas nga nabutangan niini nga duol sad sa atong mga power lines or power transmission stations, siguroon nato nga na-appeal sa atong mga zoning ug naa may reclassification, siguro nga di mahurot ang atong agricultural lands ug reclassify. Yes. Kay kinahanglan mo balanse ang ato ang investments ngadto pod sa atong development plan sa Bohol. Kay mag-excess kag power o kay pagkaon. So importante atong ibalanse gyud na. So the planning will really be so important. Mao na akong gingon kanunay nga good programs, good projects always starts with good planning. Yes. So adto gyud ta magsugod sa pagplano nga husto, apil na niana ang atong mga land use plans, mga CLUPs, no? So mao na nga akong giawhag og balik i-remind ang atong mga local governments niana from the provincial level to the city to the municipality and to the barangay kay mao gyud nay agianan sa gitawag og sustainable development. We want power, we are trying to provide sustainable power, but we have to provide also resilient power kanang sustainable gyud siya. Unya environment friendly power supply, unya of course sustainable and cost efficient, affordable sa mga tao. Now, one part of the contract sa gitawag og terms of reference adtong gihimo nga CSP, a competitive selection process sa ato ang mga distribution utilities under One Bohol Power, ang kontrata nila was ang mga rates niini, ang mo-supply niini dapat dili musaka higher than the present rate. So mao na condition nga gi-appeal sa terms of reference. Gipaninglan nato ana ang EDC ug ang Alsons during the meeting because I know that was a requirement. So mao na appeal sa mga requirements gitan-aw nga hopefully ma-assured ang mga katawhan nga dunay regulation gyud sa cost of power. Now, Yes, Congressman. sa una kaning mga distribution utilities, sila ra mo'y mag-negotiate, sila ra mo'y mag-bid. Why kalibutan ang mga tao ni ana? Because that's only a function of their boards sa ato ang mga distribution utilities. Pero tungod kay gi-create tong mga setup kadtong bidag, gi-create ang One Bohol Power, naanay mga pamaagi nga ang local government ma-involve sa power planning. So dito hisud tong recommendations nga not higher than the present rate. Dito hisud tong mga recommendations nga ang cost niya sa transmission dili higher than 33 centavos kay karon lagi maabot mag-2 once ang transmission lines ma-set up
tungod kay di naman unya mo maproblema ang Bohol anang gitawag nato og congestion. Kay kanang congestion sa linya sa power mao gyud nay nakaingon nga taas ang atong power supply. Yes, Now, Congressman. maghuwat ang atong mga katawhan, taas-taas nga panahon ka naghuwatan ini, but taas-taas pud ang panahon ng implementation. Dili siya murag sili nga mohang dayon, but we are happy that we are almost at the tip already. Meaning to say, hapit na gyud mahuman ang whole process, and hopefully, God willing, everything will be put in place, mapahilo na niya ang maayong supply sa Sugang Dagitan. Yes, Congressman. No? So sa mga viewers na to, in short, we will leave it to the experts na lang, no? Kay sila man gyud ang nasayod kung unsa man gyud ang mga importante nga buhaton aron nga mahimong stable ang atong power supply diri sa atong lalawigan sa Bohol. And I am very thankful no sa atong provincial government led by our governor, ang atong mayor sa mga kalungsuran kay whatever we started gi-follow through Gitiwas gyud yun. no sa atong mga namunuan karon, and we are just so happy nga kaloy sa Ginoo na balik ta sa Kongreso, we can still continue monitoring on these projects kay para ni sa tanan. Yes, Congressman. Unya, ako lang po ning ilakbit, Congressman, kay ato namang yun ning nahisgutan, kaning atong power sa atong lalawigan. Dunay mga social media accounts nga nagpost nga matag burnout sa atong lalawigan sa Bohol. Si Congressman Chato kuno ang hinungdan nganong mupang ang mga suga. Nya napoy usa ka binuhat nga matud pa niya ani ka burnout sa lalawigan sa Bohol, ikaw gyud ang nakaingon tungod imo kay imong gibaligya ang kaniadto PPUD, Congressman. Sa may mo ikasultihan ni Congressman. Mao ni dili ko matinga tungod kay ang source niini usa duha ka tawo rasad no nga mao gyoy kanunay tighimog mga istoryang bakak, fake news and everything para lang gyud nga ma-downplay ang unsay performance ni Yes. Congressman o unsay lami nga mga proyekto o kalambuan mamaot gyud sa hulagway sa mga tawo. Mao ni ilang mission. And naranas mga tao og musaksid ba ng mission nila o dili. But what we are doing is, we're not affected by all this, we're just working. Panalitan, when we do our work on making follow-ups para sa mga gisugdan nato sa una, that's my job. Not only because we started it, like the power supply, but because we are a Boholano nga concerned ta kaayo pod sa atong Sugang Dagitab og sa sustainable development. So, labi na pod kay itahasan ta og kay gayunan nga mo serbisyo og dugang og padayon diri sa Kongreso, I have to do my work. Bahala na og unsay mga negatibo nga mga istorya nga gamon sa atong mga kritiko. So don't be affected by that. Ang ako is padayon ta. Unya kaning maghisgot sila mahitungod aning unsay tawag ani kaning gibaligya ang Sugang Dagitab. Hagbay ra gud ning istoryaha, sukad pa ni sa una kada eleksyon mo balik. Gihimo magyud ning political issue, and in fact aside from that, sukad nga gihimo ning maong kalihukana naka-benefit ang Bohol, ang Tagbilaran specifically. Dili mo grow ingon ani kapaspason ang Tagbilaran og ang ato ang experience sa atong Sugang Dagitab gatong PPUD gihapon sa una. Because we don't have to explain it again. Adtong panahon na gyud galisod gyud ang province pag-maintain sa operation. Tinuod yun na, Congressman. Unya daghagi ka mang istorya nga mauna gipangkihaming tanan. Pero kaloy sa Ginoo, ang atong mga korte gikan sa Ombudsman Visayas hangtod sa pagsud na sa Sandigan Bayan hangtod sa Supreme Court na upheld gyud ang pag-decide sa atong lalawigan sa Bohol on a process nga gitawag sa USAID, gitawag sa kaning mga national nga mga agencies nga maoy nagsusi sa initiatives of local government nga trailblazing initiative to sa atong lalawigan sa Bohol. That was during the time of Governor Rene Lampagos. I was the Vice Governor. My role as Vice Governor, I did it tungod kay ang entire collective body maoy nag-decide nga suportaan ang programa nga gilusad sa gobernador. Yes, Congressman. And I can discuss that anywhere without fear of contradiction. Bisan ang mga korte hing pabor sa ato ang desisyon nga gihimo nga gisuportaan nato ang programa sa kanhi gobernador. And I think
what is important is we look forward. Nahuman na ng tanan. Legally, set na siyang tanan. So, ug naatay suggestion, what are gonna do with the setup nato, naman na present administration karon, sila na sa mo evaluate on how we move forward. But at least, during the time nga kami mo'y nagdumala, og hangtod karon nga ang setup sa BLCI na agihapon, ang setup sa BWUI na agihapon, which are partnerships of the province, ang maong mga private partners naghatag gihapon og unsay tawagan ni kaning dividends ngadto sa provincial government, nagpadayon og hatag og share ngadto sa provincial government. Mao ni ang atong gingon na gipadayon na karon tungod sa maong desisyon. Og usbo na sa present administration, sila na sad ang dunay katungod nga mohimo sa whatever lakang nga paghimo. But it's not right to connect that kind of kanang lakang sa probinsya ngadto sa brownout. Kasi may labot sa Tibuok Bohol, NGCP, o sa One Bohol Power, Buhay ko 1, Buhay ko 2, unsa may labot sa power supply diri sa Tagbilaran City. So makita agad nimo nga duwaan ang istorya aron madaot ta. So dili pod matinga ang mga tao anak kay halas kara semana na anak, haros kara adlaw na anak. Unya kaning mga tigbuhat anak ayaw gyud mo ka tinga ha nga sa Edgar Chato din na gyud matandog og ingon anak. So whatever you think gatuon ning mga tawhana nga ma-affected ta, I'm sorry, you're going to fail. Kay dili ta matandog sa mga gihimong bakak, gihimong istorya. Ang ato is kutob sa mahimo for the remaining days nga nagserbisyo ta sa atong mga katawhan, remaining years nga gitagaan tag pagsalig, we will give our best service to the people of Bohol and most especially to the 1st District. I have always said it time and again, I am not going to prove anything anymore because I have given what I should be giving based on what I know and what I can possibly do para sa atong mga katawhan sa Bohol. This time, we are focusing on some major programs nga tiwason sa mapanalitan sa pagtiwas sa atong hospital, pagtiwas sa atong taytayan nga naadihat sa Tagbilaran padung sa Panglao, pagtiwas sa atong damgo nga makahimo tag economic zone sa atong lalawigan sa Bohol para nga tulo ka haligi ang atong ekonomiya. Nagsandig ta sa turismo, nagsandig ta sa agrikultura, ug nagsandig ta sa atong economic zone, light manufacturing ug uban pa. Kay dili maayo nga magsalig lang ta kanunay sa remittances sa ato ang mga OFWs. Kay dunay panahon nga magka-problema in town ng ato mga OFWs sama sa COVID, apektado diretso ang ilang mga banay sa Bohol. Kinahanglan dunay sustained job creation ang atong lalawigan sa Bohol. So, mao ni ang mga patakaran nganong sa Edgar Chato nagpadayon og serbisyo for as long as naatay mahimo sa Bohol. I am ready. Gawas kon ang ato ng mga tao moingon na pahuway na diha. Yes, But Congressman. I have the energy, I have the plan, and I think ang atong mga katawhan, hopefully, maka-benefit yun sa unsay atong gipangsugdan. So, magpasalamat ko kay naagihapon ang pagsalig sa atong mga katawhan. Naiuban mo ingon na, unsay imong komentaryo nga, us ang imong rating, di, sad ko maproblema, anak. Again, because I have nothing to prove anymore. And I am very happy, Ken, nga naay mga young leaders Yes, Kong. nga ready to take over sa ato ang mga trabaho, no? Kay ang ato ang mga young leaders karon usab, malipay ka nga ang magsunod nato, mga capable, mga kugihan, mga naningkamot, malipay ta ni ana. You should not be competing with them. We should be supporting them, inspiring them, because we need leaders in Bohol that can really carry the torch forward. Yes, Congressman. So, doon na lang kita usa ka minuto sa di pa magalas 10, Congressman, no? Atong hatagan o makadasig nga mensahe atong mga suki nga mga viewers, Congressman. Daghang kay salamat mo sa atong mga kaigsuonan, sa kanginan o atong mga kaigsuonan nagsunod sa atong programa. Magpadayon sabta og hatag og mga katikaran, sibya og mga pasabot sa atong mga kaigsuonan. This is alternate, no? Nailaktaw usang Friday, then balik na sadta. I think in the last 3 Fridays, nagsunod tungod kay
diha sa tay special edition Special edition na Nagihimo. kabahin sa earthquake. bahitungod sa Anniversary. anniversary sa earthquake. So, we can assure you, og naay mga special events nga kinahanglan og special reporting, we will also be opening our lines with you sa atong programa, kita, o ang atong kongresista. Ug dinhi natapos ang atong nga programa. Daghang salamat sa inyong kanunay pagsunod sa atong online program, Kita ug atong kongresista. Sa ngalan ni Attorney Abel Damalario, kini si Ken Riqueron, maayong buntag. Maraming salamat. Hangtod sa sunod natong panagpuan, padayon natong panagisgutan, garantisadong serbisyo, duyugan ta. Kita ug atong kongresista.